Kumusta tayo mga kaibigan, mga kababayan ko dito po sa Malaysia, dito po sa Sabah. Ito po si Nico Fabian once again, nandito po sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. Thanks God, it's Friday. Now it's already November 21 na po, no? And bukas, bisperas ngayon ng Sabado. And bukas is another 2 days off tayo po sa trabaho. Di ba? Sana okay na okay ang weekend natin. And mayroon tayong panahon din para more or less, mag-prepare na tayo ang darating na Pasko. Pasko. Sana lang ang Pasko natin po, itong 2025, no? Sana lang po, masking paano, we'll be able to welcome the coming of our Savior Jesus Christ, no? Next month na ito, December 25. December 25. Hindi bale na, masking paano, maskin nahirapan tayo, nagnakaw sa atin ang mga BFF natin, trusted BFF natin, akala natin na totoo talaga sila mga BFF natin, nakaw sila ng pera sa atin, ang mga taxpayers money and involving billions and trillions of money po, masakit yun para sa mga Pilipino. But sige lang, maskin paano, dahil ito na talaga ang tradisyon ng mga Pilipino, pagdating Disyembre, dapat mayroon tayong spirit of Christmas. And medyo narinig ko rin na ito lang taon po, no, na kulang ang mga Christmas jingles natin sa Pilipinas, no? Parang nagsentimiento yata si sino ba 'yon? Si Chan, Si Chan, yung magaling na singer, Filipino singer, and he is singing mga Christmas songs, no? Mga Christmas songs. Medyo mahina yata ang mga jingles, mga Christmas songs natin dyan po sa Pilipinas. And I was made to understand ang cash flow dyan po sa Pilipinas, especially ngayon, no? Because ang Pilipinas, nag-start na po ang Christmas spirit, no? As early as the month of September. Tapi ang mga, sabihin natin, ang mga vendors natin, ang mga negosyante natin dyan, mga maliit-maliit na negosyante, medyo they are feeling na bumaba talaga ang cash flow, ang buying power ng mga Filipino. Dahil ba ito sa corruption? Dahil ba ito sa ano nangyari sa Pilipinas? Yung dalawang typhoon na malakas na typhoon po na dumaan dyan po sa Pilipinas. Dahil ba ito sa earthquake o dahil ba ito na mahina ang gobyerno natin po. Kaya nga, this is what we are feeling now. Even the number of tourists po, very obvious talaga po na drop ang number of foreign tourists visiting the Philippines this year. In fact, as what I used to say or I mentioned during my previous programs, na parang mayroon lang yata tayo ng slightly over 2 million na foreign tourists recorded nag-visit sa Pilipinas from January hanggang ngayon po, no? Compared to our neighboring countries, kagaya ang Malaysia, ang top number 1 talaga, no? Ang number 1 who garnered the most foreign tourists visiting in the country, they have something like 28 million po. Samantala, ang Pilipinas, noon mataas talaga, ang daming tao magpunta sa Pilipinas. Ngayon, tayo po ang last sa lista po with 2 point something lang po million people who visited ang Pilipinas this year. So, anong ibig sabihin yun po? Dahil siguro, marami tayong problema dyan po sa Pilipinas and wala nang mahirap na tayo mag-promote ang Pilipinas sa ibang nasyon po. Encourage ang mga tao nila to come to the Philippines dahil po sa problema natin ng corruption. But anyway, today we will be discussing 2 or 3 things lang po, no? First thing we are going to discuss, kaninang umaga, lumabas ang video clip si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and he was talking about ang report niya regarding ang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure po, ang investigation
sa corruption sa Pilipinas, especially regarding itong flood control projects, mga ghost projects, mga substandard projects po, and paano nagnakaw ang pera natin po, no? And of course, about the National Budget 2025, which has been described as the most, sabihin natin na corrupt, national budget in the history of the Philippines. Kay June pala, no? Montenegro is also watching ang programa natin. Yes, good afternoon na, no? Good afternoon, na 3 o'clock na tayo dito sa Kota Kinabalu. Good afternoon to you, good afternoon to your family, and hope everything is running smoothly sa pamilya ninyo po, sa buhay ninyo po, no? That goes to your, everybody, ang members ng pamilya ninyo po. Alright, also I would like to say shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin who's also watching ang programa natin, especially those mga kababayan natin dito po sa Kota Kinabalu, Sabah East Malaysia, kagaya ni Mary Lou Pentojo is also watching na. So, stay tuned lang kayo dito sa programa natin, and I will share with you ang issue regarding itong sabihin natin ang video clip. Lumabas this morning si BBM or President Ferdinand Bongbong Marcos regarding ang report niya about the ongoing investigation. At the same time, mag-usap-usap din tayo tungkol itong dalawang kaibigan natin, no? Kaibigan natin, nasa media, columnist, nasa media, ang isa sa media din, dalawa silang may vlogging programs, and mayroon sila mga background talaga sa media, kagaya sa atin din dito sa Malaysia, no? Nag-away-away na sila, nagiging controversial issue na ito po. Yeah, I'm referring to no less than the Undersecretary, ang spokesperson ng Malacanang, si Ate Claire. Ate Claire, kumusta kayo? No? Medyo, ano na talaga, no? Popular na talaga ito si Ate Claire. Ate Claire po. Ano bang nagiging popular sa dahil maganda mga announcement niya, lahat genuine news, o lahat karamihan mga fake news, or ano po, no? Because the way we look at it, karamihan ng mga Filipinos po, they are not happy with Ate Claire dahil po the way she is giving out ang mga important news po, no? Parang vlogger lang siya po, parang hindi siyang professional spokesperson ng palasyo o ng Malacanang po, no? And na-confuse po. And some people were saying na sige lang, parang comedy show na lang tayo when we watch and listen ang mga statements ni Ate Claire. And just recently, itong si Malu Takia, no? And si Claire, Ate Claire, no? Si Madam Lu and si Ate Claire, parang mayroon silang exchange of words. So mamaya, I'm going to share with you po, no? And kayo na po mag-judge whether si Ate Claire is doing her job professionally or ano. It's your own opinion po. It's your own opinion. What I'm going to do is just share with you po what I have. But at least you will not be blamed when you hear this left and right criticism, positive and negative criticism against Ate Claire. Against Ate Claire po. No? Daming mga issues po. Just recently, yung lang ang statement made by Ate Claire about the resignation of paggandaman ang secretary natin ng budget at saka ang secretary ng or executive secretary si Lucas Bersamin. Sabi na po, they did it, they submitted ang resignation letter nila kay Presidente out of delicadeza. But apparently, after one day, na-dispute talaga si former executive secretary Lucas Bersamin. No such thing. No such thing. Kayo na bahala po. Kayo na bahala. Later I'm going to share with you po, no? Some video clips. And we will also be touching
on ang latest appeal, or nag-appeal man yun na ang legal counsel ni former President Rodrigo Roa Duterte sa ICC, International Criminal Court, regarding ang request nila about the interim release of Tatay Digong. And I was made to understand based on the news that the ICC chamber, first chamber po, no, will be making a decision later this month, November 28. I will be touching a little bit on that thing. But most important thing is that ang video clip ni BBM at saka ang controversial issue between Madam Malu Tequia and Ate Claire Castro. Ate Claire Castro. Okay, umpisa na tayo po. Let's do not delay. Precious time. What I'm going to share with you now, itong video clip, ang video clip ni BBM, President Ferdinand Bongbong Marcos. This morning lang po ito lumabas, no? Parang si Sandy Cody, no? Ang style nila ngayon po, hindi na. They don't go out sa publiko, no? Physically, but they will just issue ang mga, sabihin natin, video clip statements, video statements lang po, no? And kailangan, for me, I think, kailangan si BBM to come out to the public, talk to the press, explain what is really happening, instead of going for, sabihin natin, itong video clip announcement po or statements po. But anyway, nandito, let's watch first, and then I will give you some comments. Comments, hindi lang galing sa akin, but galing sa isang video media personalities dyan po sa Pilipinas, very respectable, former congressman po, and mayroon din tayo isang professor sa UP who also reacted on the video clip or statement of President Ferdinand Bongbong Marcos. In the meantime, ito muna po, let's watch and listen to the video clip of President Ferdinand Bongbong Marcos po. Magandang araw po sa inyo lahat. Kagaya ng aking nasabi nung nakaraang report ko, ay patuloy ang pagre-report ko sa taong bayan tungkol sa mga kaso at saka sa mga impormasyon na nakukuha natin tungkol sa mga flood control project na hindi maganda. At kaya ngayon ay nais kong ipalaman sa ating mga kababayan na ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na impormasyon ay i-refer, ibibigay na sa ombudsman para imbestigahan ng ombudsman. Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Saldico. At nakita lahat ng ebidensya, baka mag-file ng kaso ng plunder o anti-graft o indirect bribery. Malakas naman ang loob natin na yung ombudsman, ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. At kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. Maraming salamat po. Alright, yan po ang Presidente si Ferdinand Bongbong Marcos or BBM reporting regarding itong investigation. The latest updates sa investigation po. Narinig ninyo po, no? Narinig ninyo. So, I'm going to give you another video clip. Ang mga reaction. First video clip talking about the reaction of the statement of President Ferdinand Bongbong Marcos is coming from very respectable, popular former congressman, si Ted Filon. And he mentioned this during his program this morning sa Ted Filon na program. Daily ito po, from Monday to Friday, from 6 a.m. hanggang 10 a.m. Together with ang katandem niya po, si DJ Shasha. No? But before I give you this thing, before I give you this video clip, sandali lang po, may kunting shoutout muna tayo po. Lahat sa mga kapatid ko po sa Alpha Phi Omega, we are going to celebrate this year, 2025 po, 100 years na tayo dito sa mundo. And of course, let us stick to our teachings
leadership, friendship, and service po. No? Leadership, friendship, and service. And dahil yun ang motto natin po, now, maraming mga tao po, even other fraternities po, they really respect ang mga members ng Alpha Phi Omega, which hindi lang sa Pilipinas po, but it is an international fraternity and sorority organizations po. No? Collegiate ito po. So, we will next month, sa December 16, we are going to celebrate the 100 years celebration of Alpha Phi Omega. To all our brothers and sisters around the world, may we always be, and continue our good job po sa Alpha Phi Omega, or short term po, we call it APO, no? Strong the circle be forever and ever. Alright, nandito na po. And I will share with you ang reaction ni Ted Filon. Si idol ko ito eh. Si Ted Filon eh. He is my idol. He is my idol. So, let's watch and listen to his reaction po regarding itong statement ni BBM. Nandito po. Para meron lang pong kaunti lang pong question doon sa construction of the sentence. Kasi sabi niya rito, ito tungkol sa mga informasyon ng dating. Kumbaga, ito ho informasyon contributed yan by Martin Romualdez, ang sabi ko. Dapat ho dito kasi kung totoo na ang gusto niyong tumpukin na sa mga kasi ho admittedly huwag na ho tayo magpaligoy-ligoy pa. Opo. Nanganganib, delikading, kumbaga po, shaking, kumbaga po, unstable ang panguluhan. Come on, di ba? Ito ba ho ay isang pahayag na maaaring seditious mong ituring ninyo? With all due respect, karapatan po natin ito sa ating pong opinion at pamamahayag. Bakit? The fact na lang, di ba? Ayoko na pong ubusin pang ating oras dyan. But basically po, hindi may tatanggi, standing on shaky ground ngayon ang Panguluhan. Kaya kailangan niya mismo mag-update tungkol sa kanyang pinsan at sa kanya rin pong best friend dati na si Saldico. Yes, alright? Okay. Pero kung ang sinasabi niya ang tinutumbok ng pananagutan si Martin, may kulang na word rito. Okay? Ano? Ang kulang dito ay laban. Yun. Kasi pwede kang lumusot dito pag sinabing, ba't wala pa si Martin Romualdez? Ba't wala pang kaso? Anong sabi Bakit niya? wala pa siyang all departure order? Anong Bakit wala pa sagot? case order? Bakit? Kasi ang sabi ko naman, di ba, ang mga informasyon, okay, okay, ay tungkol, ay ang mga informasyon ng dating speaker, yun, ay tungkol sa mga informasyon ng dating speaker. So, yung kanilang contribution sa pag-iimbestiga, hindi sila ang iniimbestigahan. Okay? Pwedeng... To be technical about this. Yeah, totoo naman. Okay? Oo, Okay. dapat talagang binabasang maigi kasi bawat salita Ito ay pwede tungkol mong sa mga informasyon laban Yan, yan, sa dating speaker. yan. Okay? Yan. Okay. Kasi kung lumalabas dito, nagbigay ng informasyon si Martin at si Zaldi, at aalamin kung may makikitang ebidensya. Correct. O Okay. pwede nating ilagay Okay po, yun, narinig natin ang reaction, ang statement, ang komentaryo ni Ted Filon and DJ Shasha. Sa inyo po, what do you think? May katotohanan ba yun? Para sa akin, yes, I agree with what he said. No? Hindi lang dahil we are colleagues sa media, but may puntos talaga po. May puntos talaga. But I will just leave it to you. Sa inyo na po. Kasi you have also the right to your own opinion. The right to your own opinion po. But based on mga sentimento ng mga Filipinos dito po sa city, Kota Kinabalu City, the Lone City dito po sa Sabah, the first city lang ito po, no?
Some of them are saying, totoo yun, totoo yun. I received some text messages this morning sa mga kaibigan natin na kababayan natin dito po sa Sabah, and they are informing me po, no? Sir Nick, we agree ang statement ni Ted, Manong Ted Filon. Manong Ted Filon. So, yon po. Umapatak na naman ang ulan dito sa Kota Kinabalu. Medyo malungkot tayo po dahil normally around 4:30 I will go out para sa brisk walking ko po dito sa park, no? Sa Luyang. Unfortunately, kung ganito ang sitwasyon, pumapatak na naman ang ulan, cancel naman since Monday hanggang ngayon po. I didn't manage to go ang regular jogging ko po dyan po sa park namin dito sa Luyang. Dito sa Luyang po. Hindi bale, siguro bukas na lang, no? I hope wala nang ulan. Wala naman typhoon dyan sa Pilipinas, di ba? Wala naman typhoon din dito sa Kota Kinabalu or dito sa Sabah, announced by our Weather Bureau dito sa Sabah. Alright. So, another reaction I'm going to share with you po. Ang video clip is coming from Professor Danilo Arao. No? He is a political analyst, a professor din po sa politika, dyan po sa University of the Philippines. But before I give you si Professor Danilo, let me share with you another video clip coming from Ted Filon po. And he also mentioned about the ICI. Ano ba itong ICI? This is the Independent Commission for Infrastructure doing the investigation ngayon po sa anomalya po, no? Ng flood control projects, no? Dyan po sa Pilipinas, which very hot issue ito po. And mga Filipinos, we want to know kung sino talaga ang mastermind. Sino talaga ang mastermind. Nandito po, let's watch and listen to the reaction of, again, Ted Filon. Nandito po. Sandali. Alright, walang audio. Sandali po. Si Ted Filon, walang audio. Ito po, ipinapangalandakan po ng ating Pangulo ang ICI. Mr. President, Pinagmamalaki niya. ito pong ICI na ito, with all due respect, ay siksik-lig sa napakaraming inconsistency. Una oo, nagsabi sila doon sa Senado na magiging open na sila sa kanila pong mga hearing. Live stream. Umuko doon, nangako doon, hindi naman pala totoo. Pag-aaralan pa daw. Yung kanila pong sinasabing panuntunan, rules, ang tagal. Ano yan? IRR ng Republic of Justice? Tsaka kung matatandaan natin, Yes, sabi yes. pa, nung una, tatanungin daw yung witness kung okay sa kanya na i-live stream. Di ba may mga ganun pa silang nga kasi, pahayag? kailangan pa ng guidelines. Ganun. Sabi na ni Ombudsman Boying, yun daw kung kanilang preliminary investigation, ilang live stream nila eh. Kunyari. Nangako na siya Sinabi ngayon, naman niya, yung mga Pagsimula, susunod. Okay, so abangan natin to, di ba? Kayo po dyan sa ICI, pag-aaralan pa yung rules. At ito pa ang pinakamalaki ditong kabalintunaan dito sa ICI. Again, mga kapatid, tinagalang ko po, lalo na po, si former Secretary Babe Singson. Ang akin dito lamang pagtansya, baka overruled siya, no? Sa kanyang gustong gawin. Kasi, itong ICI na ito, sino ba ang pagkakaalam ninyo, pagkakatanda ninyo, na naimbitahan na po nila, na hindi natin napanood, ang kanila pong pagtatanong o hearing. Sino? Sabi ko sa report na ito, si Manny Bonoan, Mark Villar, Bulacan 1st District Engineers Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza, Curly and Sara Discaya, Hart, Senator Chis Escudero, Grace Po, Navotas Congressman Toby Chanco, si Senator Vince Dizon. Senator, hindi naman senator, DPWH secretary yan.
Oo, Mag-report tatakbo ba? ka, pinagagalitan. Hindi, nalito lang. Baka ibang senator Pinagagalitan nabasa mo ko. ako na naman tono mo eh. Eh, sorry. Sige, tuloy mo. Napansin mo, tahimik si senator ngayon? Aspiring senator siguro. Parang walang, Hindi, kahapon meron parang siya. naubusan ng bala ha. Oo. Parang, Kahapon sabi Senator, niya. di ba nangako ka, pupunta ka ng Leyte, tsaka ng Samar, at tsaka ng Ilocos Ano? para mag-inspeksyon? Baka na-busy. Ha? Senator? Bumoto pa naman kita. 24 getaway? Plan your trip effortlessly with the Trip.com app. Book flights, hotels, and attraction tickets all in one place. Yon po ang segment ni Ted Filon ni Shasha, DJ Shasha. And yeah, bakit na? They did not call itong mga tao po. They called but ang investigation was made confidential. Hindi public po. Hindi public po. Ano nangyari? Bakit? No? And if I remember right, kagaya sabi ni Ted Filon, Manong Ted Filon, na yes, I think early this month ba yun? They already announced na they will make it public, pero hanggang ngayon, wala pa. No? Nasaan na ang transparency? Sigaw ng mga tao po, transparency, accountability and justice. Mr. President, kailangan na talaga po, no? You have to confront ang publiko po. You have to talk to the press po, ikaw mismo po. Hindi lang ang si Ate Claire, ang spokesperson niyo po. Parang si sorry lang po, parang nagiging vlogger na lang itong si Ate Claire po, no? Kawawa naman ang institusyon diyan po sa Malacanang, ang communication office, no? Office po. So, yun po ang sentimento namin. And hindi lang yun ang observation namin, and I believe also a lot of Filipinos believe na there is something wrong sa Malacanang spokesperson po. Kailangan na may palitan na si Ate Claire or ano po. Kayo nang bahala. Alright, punta na tayo po. Ang reaction ng si Professor Danilo Arao. Danilo Arao. Sana yan po. Professor Danilo. 143. Hanap tayo ang 143. Mahirap maghanap ang 143 eh. Sana yun 143. Hold on sandali lang po. Nandito lang yon. 143. Saan na yon? 143. Okay? Nandito po. Let's watch and listen to this interview sa kanya po. Joining us now is UP journalist and Professor Danilo Arao. Hi, Danny. Yes, hello, Cap. Nice to see you again. Right. Danny, let's first talk about the recent statement of the president just released this morning. What do you make out of the president's announcement that charges may be filed against his cousin, late Representative Martin Romualdez, and former House Appropriations Committee Chair Zaldi Ko? Ang tingin sa Tagalog saying, ang mga susunod na kabanata, let's see if this will really push through. Because remember that in the recent past, Marcos Jr. has indirectly protected Martin Romualdez by saying that he is just a victim of disinformation or vilification campaign. And let us remember that there is that problem in Malacanang right now. Its legitimacy is being questioned by various sectors, and there are calls already for the resignation not just of the president but even of the vice president. And remember, this is uncalled for on September 21. There were no calls at that particular time during the massive protests, but now, in the build-up to the November 30 big mobilizations, there are now calls for this resignation. So alam ka sa atin, and the anger that was felt in September is intensifying up to now. So he should tread carefully and he should prove what he's saying. As we say in English, the proof of the pudding is in the
Danny Alright, ayan po si Professor Danilo Arao. And ano sa palagay ninyo po? No? Again, I would say, I agree with his observation. No? Agree din ako dyan po. No? Agree. But again, I will leave it to you po. Kayo nang bahala po. No? What I'm doing is just to present to you ang mga statement ng mga tao po who commented or reacted sa statement ni video statement na made by President Ferdinand Bongbong Marcos, and it was released and aired this morning po. Released and aired this morning, November 21. November 21 po. No? So, okay. Punta na tayo. Another issue na naman po. Ang other issue that I would like to touch is itong war between war of words between Madam Malu Tikia and Attorney Claire Castro, who is the Undersecretary or spokesperson sa Malacanang, who does daily press briefing po dyan po sa Maynila. No? Now, let me share with you. And then, I think I have how many? 1, 2, 3, 4 video clips po. And again, kayo nang bahala po. Ang mga opinion ninyo, mga reaction ninyo po, whether you believe, whether you support itong tao or the other person po, kayo nang bahala. Kayo nang bahala. Okay, to start with, ito po. Ang ano ba ito? Ang report muna po. Ang report. Okay. Sandali Ang report, sana yan? Ito po. Let's watch and listen. Mainit ang tensyon sa pagitan ni Professor Malu Tikia at Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office o PCO. Diretsahang sinagot ni Tikia ang mga patutsada laban sa kanya. Sa isang talakayan sa kapihan sa Pilipinang PDP laban, muling umingay ang issue sa pagitan ng dalawa. Kasunod na kanilang mainit na palitan sa social media at ilang panayam. Matatanda ang tinawag ni Castro si Tikia na isang propagandista at kinuwestiyon ang kanyang kredibilidad. Matapos maglabas si Tikia ng komento kaugnay sa usapin sa umano'y incapacity o kawalan ng kakayahan ng Pangulo. Hindi nagpahuli si Tikia sa pagbibigay ng diretsang pahayag. Sinabi ko sa kanya, kumuha ka ng COMS 101. Sender, noise, receiver. Siya ang sender, siya rin ang noise. Hindi ako ang propagandist. Ano ba ang propagandista? Ang propagandista, meron kang sinasabi in defense of someone. Ay, sino ang prinotektahan ko? Pinunari ni Tikia ang estilo umano ng komunikasyon ni Castro bilang opisyal ng palasyo na dapat anya'y sumusunod sa standard mula sa tonong ginagamit hanggang sa pagharap sa kritisismo at datos. Perfect example, what do you think about incapacity? Sinagot ba niya? Hindi. Ang pivot niya ay ang mga Duterte. Dapat tanungin yan. Yung mga, yung nagsimula sa mga Duterte. Kaya nung tinatanong ko siya sa datos, hindi nga siya spokesman. Ang pangalan niya, Press Information Officer. Information. Dalhin mo sa usapin ng datos, wala siya. Pero dalhin mo doon sa pastusan, nandun siya. The number 1 cardinal rule of a spokes. Never be the center of the discussion at wag mapikon. Kasi you represent the institution. Sa tanong kung paano nakaaapekto ang ganitong pagtrato sa karaniwang mamamayan, sinabi ni Tikia na maraming tao ang nagrereklamo sa paraan ng pakikipag-ugnayan ni Castro. Unang nag-congratulate sa akin ay isang waiter ng isang restaurant ang pinuntahan ko the following day. Ang sabi lang sa akin, "Ma'am, congrats ha." Sabi ko, "Saan?" "Kasi kinanti mo kami." Marami palang galit sa kanya. PFF, public trust. Public office is a public trust. Hindi bardagulan. Nanawagan si Tikia sa liderato ng PCO na
papasuhin ang communication strategy ng tanggapan, lalo't anya nakataya rito ang imahe ng Pangulo at ng institusyon ng Malacanang. Sa ngayon, wala pang tugon si Yuse Claire Castro sa mga pahayag ni Professor Maluti Kia. Ngunit una na nitong iginiit na ginagawa niya lamang ang kanyang trabaho bilang tagapagsalita ng palasyo. Alright, yun po, narinig ninyo po si Claire Castro and Malu Tequia. Okay, isa pa. Let me share you another video clip. Itong dalawa. Ito ang issue ngayon sa Pilipinas po, no? Ang issue sa Pilipinas. Another one, and kayo nang bahala, no? Kayo nang bahala. Sandali, parang walang audio. Walang audio. Okay, sandali po. Alright. Ano po, ukol sa sinabi ni ng political strategist na si Maluti Kia kaninang umaga na sinasabi daw po ay may options being studied. There are calls daw po for resignation and there are calls to look into psychological incapacity of the president based on the definition in the Constitution. Ito po yung ang naging basihan ay yung mga sinabi ni Senator Amy Marcos. Your reaction to that? Sa isang propagandistang katulad niya, sana ginawa na niya yan nung umamin ang dating Pangulo Duterte na nagmamarihuana siya at nagfe-fentanyl habang siya ay Pangulo. At habang siya ay at siya'y umamin din na magnanakaw or corrupt, sana noon niya pa yan pinagawa sa dating Pangulo Duterte. So anong kredibilidad ng isang Maluti Kia? Marami pong sabi. Hindi nga siya spokesman, ang pangalan niya, Press Information Officer. Information. Dalhin mo sa isapin ng datos, wala siya. Pero dalhin mo doon sa bastusan, nandun siya. Diba? Ang tanong mo sa mga nasa Malacanang, hindi niyo ba ginagalang ang institusyon ng presidente? Hindi niyo ba ginagalang yan? Kasi hindi lang kayo ang mag-occupy yan. Ipapasa niya sa susunod na liderato. Anong ipapasa niyo mo yung institusyon? Sila, dahil kay Claire Castro. Oo, dadalhin mo sa kanya. Kasi nakakahiya. He is not communicating. She is the propagandist. Ano po? Yan, nakakahiya po, no? Sabi ni Madam Malu, nakakahiya, no? Sa kayo, what do you think? Tama ba ang ginagawa ni person ng Malacanang, si Atty. Claire, or ano? No? Or ano po, no? And ang dami mo nang bash sa kanya, no? For the past 1-2 days po, kita natin sa social media, ang dami talaga nag-bash kay Atty. Claire. And I really don't know ano ang reaksyon ng Malacanang. But so far, quiet lang ang Malacanang tungkol sa issue ni Atty. Claire Castro. Atty. Claire Castro. Okay, you observe itong interview. Saludo ako dyan po sa reporter, lady reporter dyan po during the press briefing yesterday po, no? Carried out by Atty. Claire Castro, ang undersecretary o spokesperson ng Malacanang po. And itong lady reporter, experience din ito po, matapang, and I'm referring to ang ABS-CBN yata ito, no? He came from ABS-CBN media outlet, si Katrina Domingo. Katrina Domingo. Let's watch and kayo po, observe kayo po, anong observation ninyo po? Para nagulo na ako dito kay Claire Castro, no? Colleague ko pa man ito, kawawa naman, no? But the truth is truth, na? It hurts, but it is the truth. So, let's watch itong video clip po. Nandito po. Former Executive Secretary denied that he resigned out of his own accord. So ano po yung totoong reason kung bakit po siya tinanggal at sino po yung nagpatanggal? Muli, binanggit na po natin ang ating sagot at sila nagkausap na po at sinabi nga po natin, pabayaan na po natin at sila naman po ay nagkausap na.
I'm sorry, hindi namin pwede pabayaan because the taxpayers who are funding the government and are actually paying the salaries of this administration is actually asking for the truth from the palace. Bakit po natanggal yung executive secretary at sino po yung nagpatanggal sa kanya? Hindi ko po masasabi kung sino po nagpatanggal sa kanya. Binanggit ko po kanina na hindi ko po alam kung sinong kausap niya. Kung yun pa ang nababasa ng palasyo, dahil sinabit niya naman po ang sarili niya sa President's prerogative, yan lang po ang ating masasabi. At tinanggap po ang sinasabing resignation. Okay, ma'am, just a follow-up question if you could not give us the exact reason for Bersamin's removal. The former executive secretary was not the first official who actually experienced this kind of treatment na parang they were caught by surprise with their removal. We saw the removal of Baguio City Mayor Benjamin Magalong from the ICI, also the removal of former DPWH Secretary Bonoan from his post. How does the palace actually explain the seeming trend of unceremonious removal of high-ranking officials in the Philippine seat of power? Tanong po natin, tinanggal po ba si Mayor Magalong? Sino po ba ang nag-resign? Ang natin pagkakasabi tungkol kay Mayor Magalong ay ipapatignan, ipapacheck, ipapa-assess sa legal team kung mayroon ba nababiolate. Wala pong nagpa-resign kay Mayor Magalong. Aksyon niya po yan, voluntaryo. Kaya hindi po pwedeng isama o sabihin na may unceremoniously call for his resignation. Yung nire-raise po nitong mga opisyal na to is that nauuna lagi daw po yung yung announcement before they were actually called on or discussed yung issue with them themselves. How does the palace respond to that? Na may parang gap in terms of communication within the president's inner circle. Tandaan po natin, lahat naman po kami ay ang aming service ay upon the pleasure of the president. Sabi nga nila, pagpasok mo dito, hindi mo alam kung ito naman yung huling araw mo. So lahat po kami dapat ay handa doon. Alright, yun po ang sagot ni Claire Castro po, no? Claire Castro. Okay, when we talk about the Mayor Magalong, no? Yes, he is the one who resigned. But he just reacted ang statement ni Claire Castro, insinuating na ganito mag-investigate pa. May duda kay Mayor Magalong, despite Mayor Magalong is doing his best to help solve itong corruption sa flood control projects po. Nagalit na si Mayor Magalong and he did not wait for ang palace to say mag-resign ka na or time is over. You see? Yun po. Yun ang nangyari. Now, let's talk about si former Executive Secretary Lucas Bersamin. No? She refused, si Claire Castro refused to give the details. No? Details talaga po. Bakit? During her statement, her announcement about the resignation of Pagandaman and Bersamin, sabi niya po, ang rason daw po is delikadesa. Delikadesa po. But the following day, nag-refute itong si former Chief Justice Lucas Bersamin. Sabi niya, no, I did not resign. No? I did not tender my resignation. I received a call from somebody outside the Malacanang and informing me that time is over. No such thing as resignation for delikadesa. Hindi yung totoo. Na bakit nag-announce? Saan nakuha ng idea si Claire Castro na delikadesa ang rason ng resignation ni Lucas Bersamin? And she refused to answer po. Narinig niyo po ang question ni ABS-CBN lady reporter Katrina Domingo po. So, palagay ninyo po, what do you think? Yon ang issue po. Kaya nga, you cannot blame din ng mga tao if they're not happy with Claire Castro po. They're not happy. She mentioned about former President Rodrigo Roa Duterte about taking drugs. Prescribed drugs si President Duterte, former President Duterte is taking that drugs po. While on the other side,
ang allegation, si BBM is taking illegal drugs. That is the difference. That is the difference. And I don't think so, si Claire Castro is not aware of this very vital, important information po. No? But she refused to mention, to disclose ang difference between cocaine and yung drugs si former president or si Tatay Digong is taking. Kasi it is a prescribed drugs kasi may pain siya po. No? And it is legal. It is not illegal. While on the other side, the allegation is that si BBM is taking illegal drugs. And that is, alam na natin po. That is the difference. Kaya nga, klarong-klaro, you cannot blame ang mga tao po if they're not happy with how things are being done by spokesperson Undersecretary Claire Castro po. And dahil dyan po, ganito na nangyari. Nagiging controversial si Claire Castro. Si Claire Castro. So, ito po, this is the thing that I want to sabihin natin pass sa mga followers ko po dito sa Nick Talk, The Real Talk with Nico. And of course, earlier I made mention about ang appeal made by the Legal Counsel of Tatay Digong po regarding ang sabihin natin ang appeal for interim release of Tatay Digong po dyan po sa ICC. And it was announced that the ICC will be making a decision on November 28. November 28, if I'm not mistaken. Yeah, November 28 yun po. Sandali, I'll try to see. I-check muna tayo. No? Check muna tayo dito. Yeah, correct. Okay. Correct yan po. November 28. November 28 po. So, let's wait ang decision ng ICC whether Tatay Digong will be granted ang interim release or kung sa atin pa yun po, parang bail yun po, no? Bail yun po, no? Kasi mayroon ng isang nasyon, which they didn't mention po, is willing to play host kay Tatay Digong po because of humanitarian reasons. He's 80 years old and kailangan siya ng more attention coming from sabihin natin, medical assistance, no? So yun ang issue that I want to pass sa mga followers ko dito po sa Nick Talk, The Real Talk with Nico on a Friday, no? Thanks God, it's Friday. So siguro hanggang dito na lang ang programa natin and I will assure you that I will continue to watch ang mga happenings dyan po sa Pilipinas. Kung mayroon mga importante or breaking news po, maybe I will not be able to give you the breaking news po, but definitely you are going to get the news on time pa rin po dahil I will continue to monitor ang mga happenings or news dyan po sa Pilipinas. So with this, ito po si Nico Fabian once again would like to say thank you very much for making me a part of your day today. And I hope that you're going to enjoy your weekend. So with this, Malaysia, Sabah, the Philippines, God bless us all. Godspeed. Take good care of yourself. I'll see you in my next episode. Bye, and I love you all.